Alright mga kapuso, naku, patok na patok talaga sa mga videoke at salo-salo ang awiting Pusong Bato. Katay mo nga, kaya pa yan. Pusong Alam ni Bato. Ivan yan. Si Ivan yung may kabisado nito. Pusong Bato. Pero alam niyo ba, bago pa sumikat ang singer nito na si Rene Alon de la Rosa, una muna siyang kumakanta ng mga vigil sa Quiapo. Devoto siya. Dahil isa pala siyang deboto ng itim na Nazareno. Panoorin niyo po ito. Naging matunog ang pangalan ni Rene de la Rosa o mas kilala bilang Alon mula nung sumikat ang kanyang awiting Pusong Bato. Pero maliban sa pagiging musikero, alam niyo bang 25 years na siyang deboto ng itim na poong Nazareno? Bata pa lang sumasama na raw si Alon sa prosesyon ng Nazareno kasama ang kanyang lolo at tatay. At tuwing kapistahan, madalas siyang kumakanta sa mga vigil sa Quiapo Church bilang panata sa poong Nazareno. Dahil sa kanyang debosyon, sinuklian raw ito ng mahal na poon ng biyaya, partikular na sa takbo ng kanyang musical career. Patunay dito ang hit niyang kanta na Pusong Bato. May isang nawalan din po ako ng pananalig sa kanya pero deep inside po, hindi po niya ako natiis. Binigyan pa rin po niya ako ng pangalawang pagkakataon. At ito nga po, muli ako nagbalik loob. At ngayon naramdaman ko po na sobrang blessing po ang binigay po niya sa akin. Ang ating mahal na pong Nazareno. Sa ngayon, tuloy ang pamamanata ni Alon kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi lamang para humiling, kundi para magpasalamat sa bawat panalangin at hiling na pinagkaloob sa kanya ng milagrosong poon na Nazareno. At katabi ko na po ngayon si Sir Rene de la Rosa, o mas kilala na Alon. At sa masasabi natin, no, mula nung nag-umpisa itong kanyang pamamanata, ay nakita naman niya na talagang nagkakaroon ng kasagutan o yung mga hiling niya ay napagbigyan dahil sa kanyang awitin. Ano? Yun yung hiniling mo. At ngayon, kaya ka nandito ay para magpasalamat na lamang. Sa Nazareno. Sa binigay niyang kahilingan ko na hindi ko naman sinabing sumikat ng gusto. Bigyan lang ng pansin ba yung aking komposisyon. Pero higit-higit pa ang binigyan ng ating mahal na pong Nazareno. Sinabi niyo sa akin po na parang kagabi, talagang ginagawa niyo itong bisperas ng Nazareno. No? Talagang umaawit kayo, nagkakaroon kayo ng concert doon sa may area malapit sa Quiapo Church. Yun po yung ginagawa niyo. Talagang panata ko talaga yan. Minsan nga, nagkasama pa tayo, di ba? Oo, sa stage, doon sa may stage doon sa Plaza Miranda. Nag-show rin tayo doon sa harap ng diba? Isa rin yun sa pamamanata. Panata ko talaga yun. At mula doon sa doon sa ginawa niyong performance, pumunta na kayo dito agad sa grandstand. Sinundo ko lang yung pamilya ko. Sinundo mo na. Kasama ko sila ngayon. Oo. Talagang pagkapisan na Nazareno, walang absent yan. Lagi kami nandito. Sabi niyo, parang sinasabi niyo sa akin, nakuha niyo itong pamamanata niyo mula niyo pa sa mga ninuno niyo. Tapos ngayon, pinapasa niyo rin sa mga anak niyo. Pakikwento naman po yun. Ngayon kasama niyo yung mga anak niyo. Yung father ko kasi rin Nazareno, siya deboto rin. Saka ngayon, gusto kong kahit pa paano dumating man ang panahon na yung hindi na ako nakakano o wala na ako, maiwan ko sa mga anak ko ang pagiging deboto sa Nazareno. Sapagkat yan ang talagang patron namin. Hindi lang sa mga kahilingan, talagang kahit pa paano, maaaring hindi na talaga siguro mawala yung pagkapanata ko sa Nazareno. Yan ang aming pinakadeboto. Okay. Bilang deboto, kuya, nakikita ko talagang wala yung asawa niyo, kasama niyo, no? Talagang maglalakad kayo ng nakayapak. Yung hirap ba nito, hindi nyo indahin. Kasi, syempre, bilang pag nakikita natin taon-taon, parang umaalon yung tao sa posisyon. At posibleng yung maaaring magkaroon ng problema, magkaroon ng aksidente o anuman. Hindi ba kayo natatakot sa mga ganun? Talagang naka-ready na ako dyan eh. Yung naman talagang inabot ko talaga yung may mga abiryang pero hindi ako sumusuko. Talagang yan lang, makasurvive. Pagka nakakaraos kami ng pagpasan, napakasaya ng pakiramdam ko. Okay. Ngayon po, bukod doon pa sa paglalakad yun ng nakapaa, dala nyo pa yung inyong poong Nazareno, no? Nasarili yung rebulto, no? Itong inspirasyon ko sa mga blessings na dumarating. Bakit po ngayon nyo lang naisipan na dalhin po yung rebulto sa pagsama nyo ngayon sa prosesyon? Para naman kahit paano maisama ng sa prosesyon. Kasi nung dati, doon lang
doon lang umiikot sa ano, wala pa siya. Pero ngayon, bago ng mga 3 years na sa amin, gusto ko siyang kahit paano masama rin sa mga Ma-bless blessing din, ano? na tinatanggap namin ngayon. Kayo po ba ay isa sa mga makikipag-agawan para makahaplos man lang kay Poong Nazareno sa pag-prosesyon or hahayaan nyo na lang at sasabay na lang talaga kayo sa prosesyon? Basta ako kasi, basta nakachempo ako, baka sakali makapasok. Oo, Hindi talagang- na kayo basta makikipagsiksikan. Hindi lang. Pero yung mga pamilya ko naman, may usapan naman kami kung halimbawa magkawala kami. Meron kami lugar na pagkikitaan para kahit paano, walang mawawala sa amin, hawak-hawak. So ngayon, Sir Alon, wala na kayong hihilingin. Tanging pasasalamat lang itong pagsama ninyo ngayon sa prosesyon na ito. Opo, nagpapasalamat ako sa Nazareno sapagkat ibigay po niya ang kahilingan ko na tangkilikin po yung awiting pusong bato. Yan po, nagpapasalamat po ako. In fairness, no? Si Lord, wala siyang pusong bato. Dahil syempre. binigay niya sa'yo yung kahilingan na gusto mong mangyari sa buhay Sa kabila mo. ng struggle na dumating po sa buhay ko, Oo. lagi po siyang nandyan, din niya ako iniiwan kahit na ako'y nakalimot. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para muling magbalik loob sa kanya. At ito, ang tindingan ng binigay niya sa akin ngayon. Ayan. Yung pusong bato. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat din, Sir Alon, sa inyong pagpunta ngayong umaga. Siyempre po, abangan nyo pa rin ang aming coverage para sa Pista ng Nazareno. Magbabalik po ang unang hirit.